Magandang araw mga ka-recap. Salamat po sa paghihintay ng ating video. Simulan na natin kaagad. Pagkatapos nga pabagsakin ni Jonghyuk ang kanyang senior ay nagulat ang mga coaches at ibang kasama niya sa judo team. Nagulat din si Jonghyuk sa sarili na nagawa niya yon. Sa tingin niya ay kaya niya pang lumakas. Makapaghihiganti na siya sa mga nanakit sa kanila o mananakit sa kanila. Bigla namang nagalit ang senior niya sa kanya. Sinigawan niya si Jonghyuk at tinanong kung anong ginagawa nito. Sinabi lang ni Jonghyuk na instinct niya lang ito dahil ang senior naman ang naunang sumubok na itapon siya. Inawat naman ito agad ng coach at humingi din ng pasensya si Jonghyuk sa senior niya. Napahanga talaga ni Jonghyuk si Coach Shin at sinabi sa kanya na kailangan nila mag-usap sa opisina pagkatapos ng training. Mukhang nagpa-practice ito kahit sinabi ng doktor na pagalingin muna ang sugat, pagkatapos ng training ay pumunta na nga siya sa opisina ng coach. Nag-usap na sila tungkol sa ginawa niya. Kahit hindi niya ginawa ay inamin na lang ni Jonghyuk na nag-training na siya. Ito ay para maiwasan ang pagdududa. Gustong subukin ni Coach Shin ang raw strength niya sa pamamagitan ng rubber strap. Pinahila ito sa kanya. Napansin ni Coach na dati ay kaya lang ni Jonghyuk mahayla ang katumbas ng kanyang timbang. Ngayon ay mas higit pa dito. Grip, power, at wrist strength ay nag-improve din. Tinanong siya ng coach kung anong mga exercise ba ang ginagawa nito. Sinabi nito na burpee fitness test. Arm walking at CrossFit, hindi ito naintindihan ng coach niya. Nagulat si Jonghyuk dahil hindi pa nga pala ito kilala sa panahon na ito at sa Amerika pa lang ito sikat. Tinanong ulit ng coach kung ano ang pinagsasabi nito. Sinabi ni Jonghyuk na ito ay ehersisyo na ginagamit sa Amerika. Dahil daw kailangan ng mat sa pag-practice ng mga judo exercise ay naghanap ito ng alternatibo na hindi gumagamit ng mats dahil wala siya nito. Sinabi naman ni Coach Shin medyo humihina ang judo nag-USA kaya hindi ito sigurado kung maganda ba ang epekto ng kanilang exercise. Ayon naman kay Jonghyuk ay hindi ito galing sa judo team ng USA kundi sa mga American football athletes. Tinanong ni Coach kung ito ba yung sport na nagbabalyahan ng mga player. Tama, saad naman ni Jonghyuk. Kaya nilang tumakbo ng 40 metro sa loob ng hindi lalagpas sa 5 segundo. Kaya din nilang mapabagsak ang mga kalaban na ang timbang ay higit sa 100 kilo. Kaya din talunan ng mga ito ang kalabang may tangkad na higit sa 170 sentimetro. Parang superhuman ang mga ito. Ito pala ang mga exercise na ginagawa niya noong pulis pa siya para ma-compensate ang mga muscle na nawala sa kanya dahil sa mga injuries. Pagkatapos nilang mag-usap ay aalis na sana si Jonghyuk pero napag-isip ni coach mukhang maganda kung masubukan. Tumawag si Jonghyuk sa mga paaralan sa USA para humingi ng data para tingnan ang results ng mga training na gumagamit ng burpees at CrossFit. Nagulat ang mga coach dahil magaling mag-English si Jonghyuk at napapayag niya na bigyan siya ng workout routine ng mga ito. Sinabi ni Jonghyuk na magiging global era na ang mga susunod na taon kaya kailangan iya daw mag-aral ng English para makasabay sa panahon. Ang hindi nila alam ay inaral na ito ni Jonghyuk noon pa. Hindi lang English, kundi pati Mandarin, Nihongo, Russian, at Vietnamese. Sinubukan din nila ang mga Japanese schools pero mukhang ayaw nilang magbahagi ng kanilang workouts. Dumating na rin ang mga files galing sa USA at tina-translate na ito ni Jonghyuk. Pero dahil sobrang dami ay ito lang muna ang magagawa niya. Sinabi ni Coach Shin na sobrang dami na ng impormasyon na ito, di siya makapaniwala na meron pa pala. Sinabi ni Jonghyuk na hindi pa kasama dito ang first aid at recovery. Nagulat ang assistant coach sa sinabi ni Jonghyuk. Sinabi ng assistant coach na ito muna ang kanilang pagtuunan ng pansin at sana matranslate agad dahil mahalaga ang mga ito. Sumang-ayon naman si Coach Shin dito dahil hindi nga masasabi kung kailang magkaka-injury ang mga athlete. Mas mabuti ng handa. Naalala ni Jonghyuk ang assistant coach. Ito ay si Coach Park Sang-mak. Siya ang responsable sa medic at general affairs. Pero naalala ni Jonghyuk na malimit itong nakikipagkita sa mga magulang ng athlete kaysa kay Coach Shin. Mukhang may hindi tama, at naalala din niya na parang may mangyayari na involve si Coach Park. Pagkatapos nila maasikaso ang mga routine plan nila ay umuwi na si Jonghyuk. Niyaya naman ni Coach Shin magkape si Coach Park. Tinanong ni Coach Shin si Coach Park kung gusto pa rin ba nitong mag-focus na lang si Jonghyuk sa pag-aaral kaysa sa pagdujudo.
Sinagot siya ni Coach Park na hindi pa siya sigurado pero parang nag-iba ito pagkatapos niya ma-injured sa ulo. Hintayin na lang nila muna magsimula ang training camp bago magdesisyon. Total ay mag-e-ensayo na sila ng throws. Sumang-ayon si Coach Shin at sinabing baka mas magaling pa si Jonghyuk kaysa sa inaasahan nila. Habang papaalis ay binili ni Coach Shin kay Coach Park na tingnan ang sugat ni Jonghyuk para sa kanya. Nang nakaalis na si Coach Shin ay lumabas ang tunay na kulay ni Coach Park. Galit ito dahil papano na ang isang freshman ay nakayang mapabagsak ang senior niya. Malaking pera daw ang nakuha niya para lang mapasama sa lineup ang senior na ito pagkatapos ay natalo lang sa freshman. Magiging sakit sa ulo kapag nakapasok si Jonghyuk sa lineup kaya mukhang kailangan niya na lang kumbinsihin ito na mag-aral kaysa mag-judo. Pero paano daw nag-improve ang skills nito sa ganoong kadaling panahon? Nakauwi na nga si Jonghyuk at pagbukas niya ng pinto ay naamoy niya ang mabangong mga pagkain na hinanda ng nanay niya. Tinanong ni Jonghyuk kung nanalo ba ang nanay niya sa lottery dahil sobrang dami ang nahanda nito. Hindi daw ito nanalo, pero ipon niya ang pinambili niya. Sinabi din ng nanay niya na kapag tumaas daw ang stocks na nirekomenda ni Yesok sa kanya, ay makakalipat na sila ng bagong bahay. Kung matatandaan niyo ay si Yesok ang scammer na si Song Yangja. Alam na agad ni Jonghyuk na niloloko ang nanay niya. Tinanong ni Jonghyuk kung nabanggit pa ng nanay niya ang tungkol sa pera na nakuha nito noong namatay ang tatay niya. Sinabi ng nanay niya na nabanggit niya nga ito at tinuturuan siya ni Yesok mag-invest. Napagtanto ni Jonghyuk na mukhang mas maaga gumalaw si Yangja at parang nakahanap ito ng bagong paraan paano mang-scam. Kinaumagan, sa tindahan ng nanay ni Jonghyuk ay maraming nakapila para bumili ng kimbap. Sa malayo ay nagmamasid lang si Song Yangja at nagbabalak ng masama. Naiinis ito dahil 3 billion won ang unang plano niya na tanggayan sa nanay ni Jonghyuk pero dahil hindi niya inaasahan na malapit sa pulis si Jonghyuk. Pero ayos lang daw ito at tatangayin niya lahat na pwedeng niyang makuha sa nanay. Kahit sa huling sentimo ay kukunin niya ito. Hindi niya alam ay may pinaplano na matindi si Jonghyuk. Tumawag si Jonghyuk sa detective na naksama niya sa investigasyon ng mga bullies, si Chief Kim. Ano kaya ang binabalak nitong si Jonghyuk? Nang maubos na ang paninda ng nanay ni Jonghyuk ay nilapitan nito ni Song Yangja. Pupunta na daw sila sa bangko para magdeposito. Papaalis na sana sila pero dumating si Jonghyuk. Tinanong ng nanay niya kung bakit siya nandito kahit busy ito sa judo. Kasama niya pala si Chief Kim. Nagulat si Yangja. Pinakilala ng nanay ni Jonghyuk si Chief Kim at si Yesok. Pero nagulat sila nang bumunot na ng posas si Chief Kim. Sinabi ng detective na maganda daw ang pangalang Yesok. Nakapili daw ito ng magandang pangalan kumpara sa pangalan niyang Song Yangja. Sinubukan pang ika-aila ito ni Yangja at sinabing inosente siya at hinaharas daw ito ng pulis. Pero nasa wanted list na pala siya dahil sa mga scam niya. Bigla itong tumakbo. Sinubukan itong dumaan sa eskinita pero nandoon na ang isang detective. Bago pala ang mga pangyayaring ito ay kinita ni Jonghyuk ang mga detectives. Sinabihan na ni Jonghyuk ang mga detectives ng posibleng daanan na pwede takbohan ni Yangja. Tinanong ni Chief Kim kung paano niya nalaman na si Yangja nga ang babae. Ayon kay Jonghyuk ay kainahinala na pinipilit nito ang nanay niya na mag-invest. Tinitingnan din daw nito ang mga wanted list para updated siya. Natuwa naman si Chief Kim at sinabi na mukhang tinutulungan sila ng langit dahil sa panahon na ito ay may tumitingin pa pala sa wanted list. At nang mahuli na nga nila si Song Yangja ay sobrang galit ito. Naiyak naman ang nanay ni Jonghyuk dahil pinagkatiwalaan niya ito. Sinabi ni Song Yangja na sana ay kinuha niya na lang ang pera nito kahapon at tumakas na. Inawat na ni Jonghyuk ang nanay niya para hindi na magpang-abot pero biglang pinagmumura ni Yangja ang nanay niya. Sobrang nagalit si Jonghyuk at tangkang saktan si Song Yangja. Pinigilan siya ng dalawang detective pero sobrang lakas nito. Hindi nila maawat ang bata. Tinapon niya lang ito na parang wala. Pero biglang inawat na ito ng nanay niya at doon lang siya kumalma. Sobrang takot naman si Song Yangja at tumakbo na ito papasok ng police car. Siya pa ang nagsabi na umalis na sila. Nagpasalamat ang nanay ni Jonghyuk sa mga pulis at si Jonghyuk naman ay humingi ng tawad sa inasta niya at sa pagtulak sa mga detectives. Wala daw itong problema at sila pa ang nahihiya dahil parehong athlete din ang mga ito pero di nila napigilan ang isang bata. Ang isa ay boxer at isa ay bronze medalist sa judo.
Sinabi ni Chief Kim na si Jong-hyuk ay parang isang bundok na mahirap tibagin. Kaya siguro ay kampante ang nanay nito kapag nandyan siya. Naisip ni Jong-hyuk na simula nang bumalik siya ay ganoon na nga ang ginawa niya para sa nanay niya. Pero kung gusto daw nito na maprotektahan ang nanay niya at ang sarili ay may isang kailangan nito. At ito ay pera. Sumama si Jong-hyuk sa police station para magbigay ng testamento. Pinahintay siya muna ni Chief Kim sa kanyang desk. Napansin ni Jong-hyuk ang business card ni Chief Kim kaya kumuha siya ng isa. Doon ay may nasamang isang business card. Nakapangalan kay Park Tae-gyo, isang fund manager. Dumating na si Chief Kim sa desk niya at nagpasalamat ito sa bata dahil gumanda na naman ang performance nito. Niyaya niya si Jong-hyuk na kumain at tinanong kung ano ang gusto nito. Sinabi ni Jong-hyuk na okay lang siya kahit ano pero biglang tinanong ni Jong-hyuk kung kilala niya ba ang may-ari ng business card. Ayon kay Chief Kim ay si Park Tae-gyo. Isang fund manager pero isa daw itong siraulo dahil sinasabi niya na babagsak ang ekonomiya ng South Korea. Walang naniniwala sa kanya dahil maganda ang takbo ng bansa sa ngayon. Naalala ni Jong-hyuk na si Park Tae-gyo ang sumulat ng libro na The Theory of National Bankruptcy. Dinagdag pa ni Chief Kim na kahit kumpanya niya ay parang ayaw na sa kanya. Hahanapan na lang daw siya ni Chief Kim ng ibang magandang fund manager. Pero sinabi ni Jong-hyuk na okay lang daw at sa kanya na lang ang business card. Sa isip ni Jong-hyuk ay sa wakas, natagpuan niya na rin ang daan paano yumaman. Sino kaya sa Park Tae-gyo? Sa isang banda ay kasalukuyang nagpe-presente si Tae-gyo ng kanyang report tungkol sa ekonomiya ng South Korea. Sinasabi nito na katulad ito sa depression sa Amerika. Kapag nagpatuloy ito ay babagsak ang South Korea. Nagalit ang kanyang boss at sinabing tigilan na ang mga walang kwentang-kwento nito. Nasa pinakamagandang estado ngayon ang ekonomiya ng Korea kaya imposible itong mabankrupt. Habang nagpapahinga ay nakatanggap ng tawag si Tae-gyo. Ito pala ay galing kay Jong-hyuk. Nalito si Tae-gyo at tinanong ulit kung sino ito. Sinabi ni Jong-hyuk na interesado ito sa theory niya tungkol sa national bankruptcy. Nagulat si Tae-gyo sa sinabi ni Jong-hyuk. Niyaya siya nito na magkita. Naabutan siya ni Coach Shin na ginagamit ang computer niya. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya. Palusot niyang sinagot na gumagawa ito ng study material para sa judo team. Hinayaan lang siya ng coach at sinabihan na malapit na ang exam. Pwede niyang gamitin ang opisina nito para mag-aral basta huwag lang ay paalam sa iba. Tumawag daw si Chief Kim kay Coach Shin at parang gusto talaga nito na maging pulis si Jong-hyuk. Binigyan siya ng abiso ni Coach Shin na huwag madaliin ang mga bagay-bagay at mag-aral muna. Pagkatapos ng exam ay bibigyan niya ng matinding training si Jong-hyuk. Binigyan siya ni Coach Shin ng maiinom at iniwan na ito sa opisina. Tinuloy ni Jong-hyuk ang kanyang ginagawa at ito ay ang mga paghahanap ng mga kumpanya na malaki ang tsansang bumagsak. Bago pa bumalik sa nakaraan si Jong-hyuk ay nasa Intelligent Crimes Investigation Unit ito at madami itong joint investigation kasama ang Financial Supervisory Service. Kaya malawak ang karanasan niya pagdating sa mga pera. Isang araw habang naglalakad sina Jong-hyuk, Suho, at Soyoung, ay pinag-uusapan nila ang mga sagot sa exam nila. Masaya silang nagkikwentuhan. Napansin din ni Jong-hyuk na nag-iba na ang aura ni Suho. Naging masayahin na ito at palakwento. Sa isip ni Jong-hyuk ay pareho silang nag-aaral ng mabuti para sa hinaharap pero magkaiba sila dahil siya ay isang matanda na naigyan lang ng pagkakataon. Ang mga kasama niya ay mga bata pa. Kaya sinabihan niya ang mga ito na dapat ay mag-enjoy din sila kahit papano at nang wala silang pagsisihan sa huli. Para daw sa pagtanda nila ay may maalala nila ito at mabalikan habang umiinom ng alak. Sinabi ni Soyoung na parang matanda daw magsalita si Jong-hyuk katulad ng tita niya. Habang papalakad ay may napansin silang lalaki na nagtatanong sa mga babaeng estudyante. Akala ng iba ay manyak ito. May hinahanap itong guro. Nilapitan ito ni Jong-hyuk at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa paaralan. Sinabi ng lalaki na may hinahanap lang ito at hindi siya manyak. May hinahanap siyang guro pero hindi kilala ng mga estudyante. Ang pangalan ay Choi Jong-hyuk. Nagulat si Jong-hyuk at sinabing siya ang hinahanap ng lalaki. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na estudyante pala ang hinahanap niya. Naalala ni Jong-hyuk ang boses nito. Siya pala si Park Tae-gyo. Aalis na sana si Tae-gyo dahil inaakala niya na na-prank lang siya.
Mataas pa naman sana ang kanyang expectation dahil may nakakaintindi sa kanyang theory. Pinigilan nito ni Jonghyuk at sinabing siya nga ang hinahanap nito. Tinanong niya kung bakit siya nandito gayong sa Sabado pa sila dapat magkikita. Sinabihan ni Jonghyuk sina Suho at Soyoung na mauna na sila sa arcade at susunod na lamang siya. Niyaya na niya si Park Tae-gyo na mag-usap ng pribado dahil kailangan niyang patunayan ang kanyang theory. Pumunta sila sa isang coffee shop at doon na nag-usap. Tinanong ni Tae-gyo si Jonghyuk kung paano niya nalaman ang tungkol sa theory. Sinabi ni Jonghyuk na meron siyang kakilala na nagtatrabaho sa financial industry at nagkataon lang na nakita niya ito. Sa isip ni Tae-gyo ay baka anak si Jonghyuk ng isang mayamang pamilya dahil meron itong mga koneksyon sa industriya. Nilabas na ni Jonghyuk ang inihandang mga data para ipakita kay Tae-gyo. Laman nito ang mga kumpanya na posibleng bumagsak. Ito ay base sa theory ni Tae-gyo at dinagdagan niya lang ito. Nagulat si Tae-gyo sa nabasa nito. Nasama sa listahan ni Jonghyuk ang mga bigating kumpanya na hindi niya inaasahan babagsak. Sa isip ni Jonghyuk ay nilagyan niya rin ito ng mga hindi inaasahang mga terms para mas magiging kapakapaniwala ang theory ni Tae-gyo. Hindi pa rin makapaniwala si Tae-gyo at tinanong si Jonghyuk kung ano ang nakikita niya na posibleng mangyari. Sinabi ni Jonghyuk na papasok ang IMF. Tatanggap ang South Korea ng emergency funding sa IMF at magkakaroon ng economic sanction. Dahil sa pangako ng gobyerno na makakakuha sila ng $10,000 na gross income, ay ibinente nito ang mga dolyares na hawak nila para makasali sa Organization for Economic Cooperation and Development. At dahil dito ay wala ng pondong dolyares ang Korea kaya nagkaroon ng foreign exchange currency crisis. At sa nakaraan, walang sino man ang nakakita sa paparating na crisis maliban kay Tae-gyo kaya ganun na lang ang kagustuhan ni Jonghyuk na makumbinsi niya ito sa kanyang mga plano. Sinabi ni Jonghyuk na ang ekonomiya ng Korea ngayon ay nasa pinakamataas. Kahit pupunta ka sa bangko para maghiram ng pera ay papahiramin ka kaagad kahit magkano. Pero ilusyon lang ito at ang pera na matatanggap ay wala ng halaga sa susunod na mga taon. Sa oras na tumanggap na ang Korea ng funding mula sa IMF ay maituturing na itong bankrupt, susunod na lamang ang mga kumpanya na nanghiram sa kung anuman ang mandato galing sa IMF. Ang kailangan lang gawin ni Jonghyuk at Tae-gyo ay mag-invest ng 100 million won sa bawat kumpanyang pinili niya. Pag nagawa nila ito ay kailangan lang nila malampasan ang crisis at siguradong magtatagumpay sila. Sinabi ni Tae-gyo na pag-iisipan niya muna ito. Umalis na si Jonghyuk at bago ito tumuloy ay sinabihan niya si Tae-gyo na kung gusto niya sumama sa plano ay tawagan niya lang ito. Pumunta na si Jonghyuk sa arcade dahil nandoon na ang mga kaibigan niya. Akala niya ay matagal na naghintay ang mga tropa niya pero mali pala siya. Mukhang hindi na nakapaghintay ang mga ito at nakafocus na sa laro. Madaling naka-adjust si Suho at So-yin sa paglalaro pero kumpiyansang sinabi ni Jonghyuk na hindi siya matatalo sa Tekken. Noon pa lang ay magaling na ito. Nang magsimula silang maglaro ay akala ni So-yin mahina si Jonghyuk katulad ni Suho pero isang iglap lang ay natalo ito sa combo ni Jonghyuk. Di makapaniwala si So-yin at tinanong kung paano niya ginawa ito. Tumawa lang si Jonghyuk at sinabing hindi siya matatalo sa Tekken. Habang nagkakatuwaan ay iniisip ni Jonghyuk kung ano ang binabalak ni Tae-gyo ngayon. Siguro ay nahihirapan din ito magdesisyon dahil sa pinakita niyang data. Pagkatapos ng ilang araw, habang nasa klase ay hindi mapakali si Jonghyuk. Hindi pa rin tumatawag si Tae-gyo sa kanya. Parang siya pa ngayon ang kinakabahan. Sigurado siyang mahihikayat niya si Tae-gyo sa mga data na binigay niya pero bakit parang hindi pa rin ito lumalapit? Hindi rin maaring tumakbo si Tae-gyo kasama ang data niya dahil kilala ni Jonghyuk si Tae-gyo at hindi nito magagawa. Biglang nagulat ang lahat nang hinampas na ng guro ang stick sa ibabaw ng lamesa niya. Mukhang may binalak itong masama. E-announce na ang mga grade sa latest exam. Isa-isang pupunta sa harapan ang mga tatawagin at papaluan ka kung ang score mo ay mababa sa 100, kung ilan ang iyong mali ay ganoon din karaming palo ang matatanggap. Isa-isa nang lumalapit ang mga estudyante pero mahina lang ang pagpalo nito sa mga bata. Napansin ito ni Jonghyuk at naisip na parang hindi naman ganito kainapumalo ang guro nila. At huling tinawag si Jonghyuk at naka-score ito ng 75. Mukhang nire-reserba ng guro ang lakas nito kay Jonghyuk. Sa kabilang banda naman ay may isang babae na nagpunta sa isang kadudadadang building.
Habang umaakyat ito ay tinatawagan siya ng tatay niya. Tinatanong kung ipagpapatuloy pa rin ito ang negosyong paupahan niya. Nagalit naman ang babae at sinabing hindi tenancy ang negosyo nito kung di nagtatrabaho siya bilang financial consultant. Nagagalit ang tatay niya dahil ayaw pa nitong sundin ang gusto ng ama niya. Tinanong din siya ng tatay niya kung kailan siya magpapakasal. Nainis naman ang babae at pinatayan ng telepono ang tatay niya. Pumasok na ito sa isang opisina na mukhang pagmamay-ari ng mga gangster. Binati siya ng mga lalaki sa loob pero hindi ito nagpaligoy-ligoy pa at biglang tinanong kung maayos ba ang trabaho. Inibiro naman siya ng lalaki na kakarating niya lang ay trabaho agad ang tinatanong, hindi lang man ito bumati pabalik. Sinabi ng lalaki na maayos naman ang lahat. Sa pagkakataong ito ay sa Hong Kong naman sila nag-invest at bumili ng stock program. At dahil daw ito sa kanilang masipag na trabahador, ito pala ay si Taegyo. Mukhang ilang araw nang hindi nakakauwi at hindi na rin nakakapag-ahid. Binati niya ang babae. Ang pangalan pala nito ay si Miss Kwon. Nakita niya ang sitwasyon ni Taegyo at parang napansin niya na puyat ito at wala ng lakas. Tinawag si Taegyo ng lalaki at pinaupo sa tabi nito. Sa isip ni Miss Kwon ay wala itong kinalaman kaya hindi siya pwedeng makialam. Ang sa kanya lang ay magtagumpay ang investment. Mukhang hindi rin maganda ang relasyon ni Miss Kwon sa lalaking gangster. Binalaan ni Miss Kwon ang lalaki na mag-ingat ito at baka mabulilyeso ang investment. Binyantaan rin ng lalaki si Miss Kwon na kailangan lang nila magtiwala sa isa't isa. Balik sa eskwelahan ay pinalo nga ng guro si Jonghyuk ng malakas. Tinanong nila Soyoung kung bakit siya lang ang pinalo ng malakas ngayong mataas naman ang mga score nito at athlete pa. Pero huwag na daw itong intindihin at masaya na siya dahil makaka-focus na siya sa training sa judo lalo at malapit na ang training camp nila. At dahil tapos na ang exams, nahihiyang niyaya ni Soyoung si Jonghyuk na pumunta sa kanilang bahay. Magluluto daw ang nanay niya at sinabing dalhin ang mga kaibigan niya. Baka naman daw gusto lang nito makalaban si Jonghyuk sa Tekken ulit. At bigla namang sinagot ni Soyoung na hindi. At dahil bukas pa ang training ng judo ay pwede siya ngayon pumunta sa bahay ni Soyoung. Pero bigla din nagyaya si Suho na pumunta sa kanilang bahay. Nagtatalo si Suho at Soyoung kung kaninong bahay sila pupunta. Naiisip ni Jonghyuk na mukhang hindi masyado nagdadala ng mga kaibigan ang mga ito sa bahay nila. Parang mga pamangkin niya daw ang mga nagyayaya maglaro. Napagdesisyonan nila na pumunta na muna sa bahay ni Soyoung. Malaki ang bahay nila at mukhang mayaman ang pamilya ni Soyoung. Sinabi naman ni Soyoung na nakapunta na dito si Jonghyuk noon tumalon siya sa pader. Natawa na lang sila nang naalala nila ito. Pumasok na sila at binati sila ng nanay ni Soyoung. Pabiro namang sinabi ng nanay niya na nagdala na rin ito sa wakas ng nobyo at hindi lang isa kundi dalawa pa. Pinakilala na niya ang mga kaibigan sa nanay niya. Pagkatapos nito ay umakyat na sila habang naghihintay sa pagkain na ihahanda ng nanay ni Soyoung. Habang papaakyat ay nakita ni Soyoung na bukas ang kwarto ng tita niya. Sinabi nito na magagalit na naman ito kapag pumasok siya. Pero ito daw ang perfect timing para pumasok siya dahil wala ito. Makalat ang loob ng kwarto. Tinanong ni Jonghyuk na dito pala tumitira ang tita niya. Sinabi ni So-yin ayaw daw itong payagan ng lolo niya na maging independent ang tita niya habang hindi pa ito kasal. Habang nasa loob ng kwarto ay nakita ni Jonghyuk ang papel sa mesa. Napansin niya na ito ang data na binigay niya kay Park Taegyo. Humandar ang detective instinct ni Jonghyuk. Naramdaman nito na hindi lang ito isang simpleng data leak. Tinanong ni Jonghyuk si Soyoung kung pwede ba nitong makilala ang tita niya pero habang nag-uusap ay dumating na ang tita niya. Ito pala ay si Miss Kwon. Mukhang galit ito dahil naabutan sila sa loob ng kwarto niya. Kaka-rating lang din pala ni Miss Kwon, at nakita nito na naghahanda ang ate niya ng makakain. Sinabihan siya nito na magbihis na din at samahan sila kumain. Excited si Miss Kwon dahil makakatikim siya ng masarap na luto ng ate niya pero biglang gulat niya na nasa loob ng kwarto niya ang mga bata. Sinabihan niya si So-yin na binili niya na huwag pumasok sa kwarto niya. Sinabi lang ni So-yin na nakita niyang bukas kaya pumasok lang sila ng sandali. Pero biglang nagsalita si Jonghyuk at humingi ng pasensya. Siya daw ang nagyaya na pumasok sa kwarto dahil nakita niya na maraming finance na libro sa loob. Pero kahit ganoon ay mali pa rin daw ang pagpasok nila kaya humingi siya ng paumanhin.
Biglang nagbago ang mood ni Miss Kwon at sinabing marami nga siyang libro pero high school pa lang siya, paano ito nagka-interest sa finance at economics? Sinabi ni Jong Hyuk dahil interesado ito sa stock investment. Nagbago na nga ang modo ni Miss Kwon at mukhang nagustuhan niya si Jong Hyuk. Dapat daw ay sinabi na niya ito sa simula na interesado pala ito sa investment. Anuman daw ang gustong matutunan nito ay tuturuan siya ni Miss Kwon. Pero mukhang pamilyar ang itsura ni Miss Kwon sa kanya. Natatandaan na niya, ito pala si Madam Kwon sa nakaraan niya. Isang sikat na private banker at tumutulong sa investigation sa mga pulis gamit ang malawak nitong impluensya at mga mahahalagang impormasyon. Kaya pala hindi malayo na may koneksyon nito kay Park Tae-gyu. Para malaman pa ng malalim ni Jong Hyuk ay tinanong niya si Miss Kwon. Totoo daw bang malaki ang utang ng Korea? Paano daw nalaman ito ni Jong Hyuk? Mahaba-habang usapan daw ito kaya pag-uusapan nila ito habang kumakain. Habang nag-uusap ay sinabi ni Soyong kay Suho na yumandar naman ang ugali ng tita niya na masyadong masalita kapag pera ang usapan. Sinabi ni Miss Kwon kay Soyong na papalagpasin niya ang pagpasok nito sa kwarto niya dahil sa kaibigan nito. Pagkatapos nga nila kumain ay umalis na ang mga ito at nagpaalam sa nanay ni Soyong. Umuwi na rin si Suho at si Jong Hyuk naman ay pumunta sa isang telephone station. May nakuha siyang business card ni Miss Kwon. Kanina pala habang kumakain ay hindi mapigilan ni Miss Kwon na magkwento kay Jong Hyuk tungkol sa mga stocks. Kaya sinabihan ni Soyong ang nanay niya na pigilan na ang tita niya. Kaya binigyan na lang niya ito ng business card. Tinawagan na nga niya ito at agad namang sinagot ni Miss Kwon. Nagpakilala si Jong Hyuk at nagulat si Miss Kwon dahil tumawag ito ng ganitong oras. Kung may nakalimutan nito ay tatawagin niya si Soyong, wala daw itong nakalimutan at ang gusto talagang makausap niya ay si Miss Kwon. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jong Hyuk at agad na tinanong si Miss Kwon kung nasaan si Park Tae-gyu. Nalito naman si Miss Kwon at tinanong kung paano niya nakilala ito. Sinabi ni Jong Hyuk na ang data na nasa lamesa niya na naglalaman ng mga impluwensyal na mga kumpanya na babagsak sa susunod na mga taon ay siya ang gumawa. Nagulat si Miss Kwon. Sinabi ni Jong Hyuk na kahit nag-iba na ang format, alam niya na kanya ito dahil pati ang pagkakasunod-sunod ng mga kumpanya ay magkatulad sa binigay niya kay Tae-gyu. Paano daw ito napunta sa kanya? Hindi makapaniwala si Miss Kwon. Paano daw ito nangyari? Napagtanto ni Miss Kwon na ang data na hawak nila ay nakaw. Nag-alala siya na kapag pumalpak ito ay masisira ang pangalan niya at hindi na magtitiwala ang tatay niya sa kanya. Sinabi ni Jong Hyuk na kung siya ay naloko at napilitang mag-invest sa mga kumpanyang iyon ay kailangan niyang bawiin ang pera niya. Hindi maintindihan ni Miss Kwon, paano daw ito? Sinabi naman ni Jong Hyuk na kung gusto nitong mahuli ang tigre, kailangan nilang pumasok sa lungga nito. Para makuha ang pera, kailangan lang nilang kunin ito kung saan niya iniwan. Sa sumunod na araw ay makikitang nag-uusap si Park Tae-gyu at ang lalaking mukhang gangster. Sinabi ng lalaki na mukhang pagod na si Tae-gyu dahil sa kakatrabaho nito. Pwede na itong umuwi. Tinanong ni Tae-gyu ang tungkol sa investment nila, pati ang profit distribution. Hindi niya pa nakukuha ang parte niya. Nagalit ang lalaki at sinabi kay Tae-gyu na ang kapal ng mukha nitong humingi pa ng pera. Pinatuloy niya ito at pinakain, pagkatapos ay kukuha pa daw ito ng parte. Hindi makapaniwala si Tae-gyu. Bigla namang may ingay sa labas ng opisina nila. Parang hinahampas ang pinto nila. Tinanong ng lalaki kung anong ingay yon. Inutusan niya ang mga tao niya na tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Biglang nasira ang pinto. Sinipa pala ito ni Jong Hyuk. Nagulat si Tae-gyu nang makita si Jong Hyuk. Sinabi ni Jong Hyuk na pagkatapos ng ilang araw ay masasabi na niya uli ang nakakasawang salitang, tumigil ang lahat. Nakaka-excite ang susunod na mga mangyayari. Ano kaya ang gagawin ng ating bida sa kanila? Abangan natin sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong panunood mga ka-recap. Please like our videos and subscribe to our channel. See you mga ka-recap.